Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapala po ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagpapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Loobin mo pong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihan Diyos, na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel at lahat pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalangsang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoon Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo na madlay hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuri lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin.
Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Ang atin pong ebanghelyo ay maikli, ngunit makatuturan. Maikli, ngunit makahulugan. Maikli, ngunit napakahirap gawin. Maikli, ngunit parang ang hirap isakatuparan. Ang mga bagay na hinihingi sa atin ng ating ebanghelyo, maging maawain kayo, huwag humatol, huwag magparusa, magpatawad kayo, magbigay kayo. Ito ho ang mga katangian na sa larangan ng ating buhay ay parang napaka-imposible kaagad na gawin. Hindi naman ho nangangahulugan na mahirap ay hindi na kayang gawin. Hindi naman ho nangangahulugan na mahirap ay hindi ko na ito isa sa katuparan. Doon sa isang libro ni Pope Francis, ang sinulat ho niya, titulo nito ay The Name of God is Mercy. Bakit kailangan nating maging maawain? Bakit kailangan nating maging mapagbigay? Bakit kailangan nating hindi tayo humatol? Sapagkat una't higit sa lahat, tayo ho ay naging recipient. Nakatanggap po tayo ng awa. Nakatanggap po tayo ng pagpapatawad. Nakatanggap po tayo ng blessings. Nakatanggap po tayo ng pangunawa. Nakatanggap po tayo ng habag. Kung tayo ho ay mga recipients, ano ang gagawin natin? Therefore, tayo naman ang magbibigay. Hindi ho sapat na tayo ay tanggap ng tanggap. Mahalaga din naman ho tayo as a giver. Magbibigay din tayo. Magbibigay tayo ng awa. Magbibigay tayo ng habag. Magbibigay tayo ng pangunawa. Sabi nga ho din ay pagiging mahabagin. Yung awa na ito. Sa mga salita natin, nababanggit, naaawa ako. Compassionate, merciful. At yun yung awa at habag, hindi ho natin ito pwedeng ihiwalay sa salitang pag-ibig. Sapagkat ito ho'y makakatangian ng Diyos. Ano ang sabi natin minsan? Ilalapit sa inyo. Ay kami kayo pupunta doon. Oo, punta kayo doon. Hindi kayo mapapahiya. Punta kayo doon, lapit kayo doon. Ikaw ay pagbibigyan. Hindi ka magdadalawang isip. Sapagkat napakabait ng tao ngayon. Nakamakipagbigay ng tao ngayon. Hindi mapanghusgan tao ngayon. Pero may mga tao din naman na pinagbabawalan tayo pumunta. Naku!
Kahit makailang sabi ka diyan, walang mangyayari. Mapapahiya ka lamang. Kasarap ho ba nung pakaramdam na ikaw ay walang kaaway? Kasarap ho ba namang pakaramdam na ikaw din ba'y nagbibigay? Kasarap din naman ng pakaramdam na ang lahat ay iyong kabate. Ang pakasarap ng pakaramdam na bagamat may mga pula, bagamat may mga bagay na hindi nakikita sa iyo, ay sarap ng magandang relasyon. Ang inihingi sa atin, tayo tumanggap. Tayo rin ho ay giver. Alam tigito sa salitang pagpapatawad. Actually, madali pa ho ang magbigay eh. Sa pagbibigay, may kasabihan nga ho. You can give without loving, but you cannot love without giving. Maaring ikaw ay napilitan. Maaring ikaw ay, sige, manahimik ka na lamang, okay na yan. Pero may dagdag ho itong kasabihan. The gift without the giver is bare. Wala hong silbi ang regalo kung wala ang puso ng nagbigay ng regalo. Yun yung simpleng sa mag-asawa, sing-sing. Ano ba kalaga sa inyong sing-sing? Yan ay pag hindi suot ng inyong asawa, parang ikaw ay magtataka, bakit hindi na sinusuot? Yun ay simpleng sing-sing. Parang ako yata ay hindi na mahal. Yung mga bagay na ibinigay sa inyo at hindi ninyo pinahalagahan. Simpleng damit. Parang hindi yata isinusuot. Parang ayaw yata. Parang tingin ni rejection ka agad. Bakit? Sapagkat, although may gift, may regalo, pero alin yung mahalaga? Yung nagbigay eh. At sa simpleng ito inyong pinapahalagahan. Madali pa minsan nga ang magbigay, pero pinakamahirap ho, yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus, ikaw ay magpatawad. Yan naman nasabi ko na rin. Yan naman laging paalala sa atin. Kung tayo tumanggap ng pagpapatawad, simula pa tayo nasimba. Simula pa nga ng misa, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. Pagkatapos sasabihin ng pare, ikawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Yun na po yun eh. Tapos sasabihin ko pa, Panginoon, kawaan mo kami. Sasagot din naman kayo ng malakas, Panginoon, kawaan mo kami. Although nandoon ang paghingi natin ng tawad. Pag kinakanta pa natin ng Ama namin, patawarin mo kami. Sa partiho ng banal na misa, ang dami hong salitang Panginoon, patawarin mo kami. Oo, nandiyan ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Pero ang usapan ay yun naman pagpapatawad na gagawin natin sa ating kapwa. To forgive is not to forget. Sapagkat, hindi naman ho pwedeng sabihin na kinalimutan ko na Ginoo. Hindi. Kahit ikaw siguro ay may Alzheimer, may amnesia, pag pinag-usapan ng kasalanan at kasalanan, maaalaala at maaalaala. Pag pinag-usapan ng utang, kahit may Alzheimer, alam niya kung magkano. Pag pinag-usapan ng nagawa ng masama, maalala at maalala. Kahit ikaw udad 80, ano sasabihin? Nakalimutan. Hindi ho makakalimutan. But the first step of forgiving is ito. Hindi natin ho hinahayaan na magkaroon ng lamat. Hindi ho natin pinapataas ang pader. Ang ginagawa ho natin ay tulay. Nang sa ganon, maganda ang ating ugnayan. May sakit, may pilat, hindi ho mawawala. Pero unti-unti ho tayo nagtatanim ng mga butil. Kahit alam ho natin ang lupa ay dry. That is forgiveness. Forgiveness is not to forget, but the beginning of process of a new relationship. Sabi sa ating Ebanghelyo, maging ganap kayo, gaya ng iyong Ama. Ano bang ibig sabihin ng ganap? What is the meaning of perfection? Perfection doesn't really mean that we need to become like God.
Ibig sabihin, kapantay tayo ng Diyos. It is impossible for us to be like God. Hindi ho natin kaya na kapantay natin ang Diyos. Pero ang hinihingi lamang sa atin ay yung kaganapan. Ano ba yung pagiging ganap? Kaya sa stage ng tao, may kanya-kanya, may childhood, may adolescent, kanya-kanya. Kung ikaw ay mag-aaral, ang kaganapan mo ay bilang isang mag-aaral. At ano ito? Hindi magsusumikap pagtapos ng pag-aaral. Pag nakagraduate, yan ang iyong kaganapan. At kung ikaw naman ay may asawa na, ano ang kaganapan mo bilang mag-asawa? Iba na hong level. Ginagampanan mo ang tungkulin mo bilang isang ina. Ginagampanan mo ang tungkulin mo bilang isang ama. That is perfection. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ginagampanan mo ng maayos sa ngayong trabaho. That is perfection. Yan yung tinatawag na kaganapan. Pero sa ating mga Katoliko, may mas matindi pa ho dito. At ano ho itong kaganapan na ito? Bilang isang tao. At itong hinihingi sa atin, maging banal. Tandaan ho natin, religiosity is not synonymous to holiness. Anong ibig kong sabihin? Pag sinabi natin religiosity, nasimba ka, nagnonobena ka, ang dami mong lumuhod, luhod sa umaga, may paglakad ka pampaluhod, ang dami mong panata. Pero ang tanong, ito bang ebanghelyo'y nagagawa mo? Ikaw ba'y nagbigay? Ikaw ba'y nagpatawad? Ikaw ba'y umunawa? That is holiness. Manalangin tayo sa Diyos na mabait at mahabagin, nagpapagaling, nagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Ang atin pong itutugon, Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang simbahan, naway magpatupad ng kanyang tungkuling, magpagaling at magpatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpakita ng kalinga at malasakit para sa mga dukha at api. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Atin nawang makita ang ating sariling mga pagkakamali at iwasang humusga sa mga pagkakamali ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga may sakit, mga nangungulila at may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga yumaong mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Mawaing Ama, ang mga panalangin at kahilingang dinudulog po namin sa nagpapahayag ng aming mga pangailangan at pag-asa. Inihiling namin ang mga ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapurpuri ka at gandahan loob na itong aming may alay. Mula sa lupat po ng kabanapay para magpagkain ng bibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malupit
kaligtasan sa pagandahan loob na itong ay may alay mula sa katas ng ubas mo ng paggawang alak na ito para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami ay lumaya sa pagkakasangkot sa masama. Na kami lumaya upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At iyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pagbabaka sakaling kami ay bubuti, isinugo mo sa Jesucristo pang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at tukhay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ang pong banal na mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtihis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganam sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian, alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni poong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa ito sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasaw walang hanggan. Amen. Amen. Sama-sama po nating awitin ng may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon mo aming pananampalataya at huwag po kami mga pagkakasala, pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasaw walang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Palad po tayong lahat ng mga inaanihan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakakinabang ay siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Upang kami makasalo sa ligaya, sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At Sumayin po ang Panginoon. sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan, lingapin, kasama na po inyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang may say na ialay ng taglay po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.